Sige, simulan natin yung devotion. Makinig lang, okay na yan. Good afternoon mga estudyante, mga guro, empleyado ng Lyceum, Palabang, ganun din ang members of the Board of Trustees, sa panguna ng ating Pangulo, Dr. Danilo Villayap. Naka-YouTube po tayo. Kaya mapapanood nyo po ito mamaya pag in-upload ko na. Kasama ng mga pamilya sa labas, Di Umali and Di Valeriano clan and related families, our brothers and sisters in Christ in different churches all over the world, also members of my family, my wife, children, grandchildren, all our relatives and friends, and also my daughter Grace in the US with Edwin. They're watching us in YouTube. By the way, I am evangelist Pastor Dr. Romeo Umali, and let us start our devotion with a prayer. I'm sure mga Katoliko kayo, no? Let us make the sign of the cross in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let the incense of our repentant prayer ascend before you, O Lord, and let your loving kindness descend on us, that with purified minds we may sing your praises with the whole church on earth and the whole heavenly host. In Jesus' name we pray. Amen. In many and various ways, God spoke to His people of old by the prophets. But now in these last days, He has spoken to us through His Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Okay? Yung title po ng ating devotion ngayon na aking pong kukunin dito sa Portals of Prayer ay pinamagatang The Gift of Love. Well, malapit na ang Pasko, kaya ang ating devotion ay related po sa ating pagdiriwang ng Pasko. Okay? At babasahin ko muna po ang Isaiah chapter 9 verses 2 to 7. Sa Tagalog version po ito ng Bible. Isaiah chapter 9, simula po sa verse 2 hanggang 7. Ang pamagat po nito ay paghahari ng prinsipe ng kapayapaan. Pasko po ang message ito, Pasko. Nakakita ng isang maningning na liwanag, ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang. Binagdagan mo ang kanilang tuwa. Nagagalak sila na parang panahon ng anihan. At parang mga taong naghahati-hati na samsam na kayamanan, sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan at mga bigatin sa kanilang balikat ay pinasan. Pamalo ng mga api iyong binali
tulad sa Midian na iyong ginapi. Ang pangyapak ng mga mandirigma at ang lahat ng kasuotang tigmak ng dugo ay susunugin, sapagkat isininang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalan ng katarungan at katwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh, makapangyarihan sa lahat. Yan po ang mga talata natin dito sa Isayas, kabanatang 9, simula sa 1 hanggang 7 mga talata. Kaya ito po ay tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, na ipagdiriwang po natin ang kanyang kapanganakan itong darating na Pasko. Gayun din, nababasahin ko sa inyo ang awit 127, simula po sa 1 hanggang 5 talata. Ang pamagat naman po nito ay pagpupuri dahil sa kabutihan ng Diyos. Maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa na nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay. Maaga pa kung bumangon, gabing-gabi kung humimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak, ang ganitong mga supling pagpapalang mayroong galak. Ang lalaking mga anak sa panahong kabataan ay katulad ng palaso sa kamay ng isang kawal. Mapalad ng isang taong mapalasong tulad niyan. Hindi siya malulupig at malayo sa kahihiyan kung sila man ng kalaban ay magtagpo sa hukuman. Yan po ang awit 127, simula po sa 1 hanggang 5 talata. So ngayon po ay babasahin ko ang nilalaman nitong Portals of Prayer, na ang title po ay The Gift of Love. Maganda po, The Gift of Love. Nabasa ko na kanina ito. For to us a child is born, to us a son is given. Yun ang Pasko di ba? Yun ang Isaiah chapter 9 verse 6. Again, for to us a child is born, to us a son is given. Itong darating na Pasko, madidinig niyo po yan sa mga radyo, sa mga simbahan. Yan po ang message ng Kapaskuhan. The gift of love. Okay? Centuries before the birth of the Messiah, okay, si Jesus Christ, di ba?
Isaiah prophesied in dramatic poetry what that birth would mean to us. Ano bang kahulugan ng kapanganakan ni Jesus sa ating buhay ngayon? Para sa inyo, ano ang kahalagahan ng kapanganakan ni Jesus na ating isa-celebrate, no? Ito pong darating na Pasko. The books of the tramping warrior contrasts with the reign of the Prince of Peace. So the Prince of Peace is Jesus Christ, di ba? Who will govern with righteousness. So maliwanag po yun. Siya ay gagawa ng katwiran. Siya ay mamamahala ng may katwiran. Okay? This is Jesus, our Savior. Maliwanag, ha? Ito ang ating Panginoong Jesus, ang ating tagapagligtas. Maliwanag ba sa atin yun? Paano man naging tagapagligtas si Jesus sa atin? Siya po ay Diyos na naging tao, bumaba mula sa langit, ipinako sa krus. Di ba? He was crucified. Di ba? Tanda natin. Pero bakit siya pinako sa krus? Why was Jesus crucified on the cross? To save us all from our sins. Upang iligtas tayong lahat sa ating mga kasalanan. So this is Jesus, our Savior, ang ating tagapagligtas, whose birth we celebrate this coming Christmas. Okay? And who walks with us. So kasama natin siya. Okay? And help us learn. Ito maganda. He helps us learn to love one another every day. Kaya nga gift of love, di ba? Mahalin natin ang ating kapwa every day of our lives. Okay? Kayo, halimbawa, yung mga kaklase nyo, no? Yung mga teachers nyo, yung mga kaibigan nyo, no? Mga ka-eskwela nyo, mahalin sila. Okay? With the gift of love. Okay? Yan ang message ng Christmas, pag-ibig. If we have a sense that life is dark, yun, baka ganun, meron mo tayong ganun? We have a sense that life is dark. Madilim. Yun, kakatakot yun, Madilim. Life is dark. We can take Isaiah's advice and look to the promised one. Yun. Si Jesus yun. Siyang ipinangako para sa atin, sa ating mga makasalanan. Makasalanan ba tayo? Inaamin po naman natin yun. Makasalanan tayo. Lahat tayo makasalanan, di ba? Subalit, the promised one, kaya nga pinangako ito siya ang dumating upang tayo iligtas sa magitan ng kanyang kamatayan doon sa krus at nabuhay maguli. Okay? And see the light of peace. There will be no end. Okay? So, ang dinala ng ating Panginoong Hesus sa mundong to ay kapayapaan. Kapayapaan. Yan ang sinasabi sa Isaiah chapter 9 verse 7. If we walk in the light of His love, okay, kung tayo lumalakad sa kanyang pag-ibig, sa ilaw ng kanyang pag-ibig, we will be able to rest in His divine peace. So we can rest in Christ. Divine peace. All that is promised will be fulfilled. Lahat ng ipinangako ng Diyos sa atin, lahat yan ay mangyayari, matutupad sa ating buhay. The zeal of the Lord is of hosts will do this. Yan ang sinasabi ng Isaiah 9:7. Kaya lahat po ng ipinangako ng Diyos sa ating mga makasalanan ay tutuparin sa ating buhay. Tutuparin po yan sa ating buhay. Okay? Wala pong ipinangako ang ating Diyos na hindi niya tutuparin
sa ating buhay. At ang maliwanag dyan ay magkakaroon tayo ng divine peace. Okay? Kapayapaan sa buhay na ito. Niniwala kayo doon? Niniwala kayo doon? We have divine peace. Okay? Okay, let's pray. Lord Jesus, thank you for your journey among us. Help us to love one another as you have loved us. In Jesus' name we pray. Amen. Let's all join in the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Okay, let us receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord look upon you with favor and give you peace. Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo ang gagawa sa inyong mga puso. Yun yung mga napakinggan, ang magbibigay ng understanding po sa inyo yan, sa inyong puso, ay ang Holy Spirit. Ang mahalaga, nakinig kayo. At yan ay mangyayari sa inyong buhay. Okay? Ginagawa po natin itong devotion na to tuwing Thursday lunch break. Sana sa susunod na Huwebes ay magkasama-sama din tayo para sa another devotion. Thank you very much. See you on Thursday.